Ezekiel, Kabanatang 37. Ang kamay ng Panginoon ay sumasa akin, at Kanyang dinala ko sa Espiritu ng Panginoon, at inilagay niya ako sa gitna ng libis, at siya ay puno ng mga buto. At pinaraan niya ako sa tabi ng mga yaon sa palibot, at narito, may totoong marami sa luwal na libis, at narito mga totoong tuyo. At Kanyang sinabi sa akin, Anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga butong ito? At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, Ikaw ang nakakaalam. Muling sinabi niya sa akin, Manghula ka sa mga butong ito, at sabihin mo sa kanila, O kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, Narito, aking papasukin ang hinga sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid, at babalutin ko kayo ng laman, at tatakpan ko kayo ng balat, at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. Sa gayoy nang hula ko ng gaya ng iniutos niya sa akin, at habang ako'y nanguhula, may nanghinugong, at narito, isang lindol, at ang mga buto ay nangagkalapit, buto sa kanyang buto. At ako'y tumingin, at narito, may mga litid sa mga yaon, at laman ay lumitaw sa mga yaon, at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa kanila. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, Manghula ka sa hangin, manghula ka, anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Manggaling ka sa apat na hangin, o hinga, at humihip ka sa mga patay na ito, upang sila'y mga buhay. Sa gayoy nang hula ko ng gaya ng iniutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila'y nangabuhay, at nagsitayo ng kanilang mga paa, isang totoong malaking pulutong. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, Anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan ni Israel. Narito kanilang sinasabi, Ang ating mga buto ay natuyo, at ang ating pag-asa ay nawala. Tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya't manghula ka at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Narito aking bubuksan ang inyong mga libingan, at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan, o bayan ko, at aking dadaling kayo sa lupain ng Israel. At inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binuksan ang inyong mga libingan, at aking pinasampa kayo na mula sa inyong mga libingan, o bayan ko, at aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo, at kayo'y mga bubuhay, at aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain, at inyong mga lalaman na akong Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin na nagsasabi, At ikaw, anak ng tao, kumuha ka ng isang tungkod at sulatan mo sa ibabaw, sa Huda at sa mga anak ni Israel sa kanyang mga kasama. Saka kumuha ka ng ibang tungkod at iyong sulatan sa Jose, na siyang tungkod ng Ephraim, at sa buong sambahayan ni Israel na kaniyang mga kasama. At iyong
ugnay-ugnayin sa ganang iyo na maging isang tungkod upang maging isa sa iyong kamay. At pagka ang mga anak ng iyong bayan ay magsasalita sa iyo na magsasabi, hindi mo baga ipakikilala sa amin kung ano ang kahulugan ng mga ito? Sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking kukunin ang tungkod ng Jose na nasa kamay ng Efraim at ang mga lipi ng Israel na kaniyang mga kasama at akin silang isasama roon sa tungkod ng Huda at gagawin ko silang isang tungkod at sila'y magiging isa sa aking kamay. At ang tungkod na iyong sinulatan ay hahawakan mo sa harap ng kanilang mga mata. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaroonan at pipisanin ko sila sa lahat ng dako at dadaling ko sila sa kanilang sariling lupain. At gagawin ko silang isang bansa sa lupain sa mga bundok ng Israel at isang hari ang magiging hari sa kanilang lahat. At hindi na sila magiging dalawang bansa o mahati pa man sila sa dalawang kaharian. At hindi na naman mapapahamak pa sila ng dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan o sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay o sa anuman sa kanilang mga pagsalansang, kundi aking ililigtas sila mula sa lahat nilang tahanang dako na kanilang pinagkasalanan, at lilinisin ko sila, sa gayoy magiging bayan ko sila, at ako'y magiging kanilang Diyos. At ang aking lingkod na si David ay magiging hari sa kanila, at silang lahat ay magkakaroon ng isang pastor. Magsisilakad din naman sila ng ayon sa aking mga kahatulan at susundin ng aking mga palatuntunan at isasagawa. At sila ay magsisitahan sa lupain na aking ibinigay kay Jacob na aking lingkod, na tinatahanan ng inyong mga magulang. At sila ay magsisitahan doon, sila at ang kanilang mga anak, at ang mga anak ng kanilang mga anak, magpakilanpaman. At si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakilanman. Bukod dito'y makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Magiging tipan na walang hanggan sa kanila. At aking ilalagay sila at pararamihin sila at itatatag ko ang aking santuaryo sa gitna nila magpakilanman. Ang aking tabernakulo naman ay mapapasa gitna nila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. At malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa Israel, pagka ang aking santuaryo ay mapapasa gitna nila magpakilanman.